Brigada in the heart of changing lives. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the Filipino time, alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahon. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda, Brigada, Ronda. Brigada, anuman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada. Magandang hapon, narito po ang mga balita sa oras na ito. Ronda Brigada. Mga kabrigada, binigyan din ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na malabo magkaroon sila ng power sharing setup ni Senador Alan Cayetano dahil malinaw naman ang mga nangyari noong June 3. Pagbabalik tanaw niya, klarong-klaro noong nakarang linggo na siyang inihalal bilang bagong Senate President Pro Tempore at Acting Senate President. Kaugnay nito, iginit niya na hindi posibleng gawin ang power sharing na alok ni Cayetano dahil siya lang ang nag-iisa ang inihalal sa pwesto. Kamakailan una nang hinimok ni Cayetano si Gatchalian na mag-usap sila para mabigyan siya nito ng posibleng solusyon sa problema. Dapat munang magkaayos ang Senado bago magkaroon ng special session. Ito ang mensahe ng Malacanang kaugnay ng panawagang magpatawag ng special session sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinal na ang usapin pero nais ng Pangulo na maresolba muna ang sigalot sa Senado bago ituloy ang naturang hakbang. Aniya walang saysay ang isang special session kung hindi rin naman uusad ang mga tatalakayin dahil sa nagpapatuloy na alitan sa liderato ng mataas na kapulungan. Dahil dito, nananawagan ng Malacanang sa mga senador na unahin ang kapakanan ng publiko at ayusin muna ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Hindi na finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado. Samantala, wala namang nakikitang constitutional crisis ang Malacanang sa kabila na nagpapatuloy na sigalot sa liderato ng Senado. Ayon kay Castro, malinaw ang paninindigan ng ehekutibo na si Acting Senate President Win Gatchalian ang kinikilala nitong leader ng Senado. Sinabi rin ng opisyal na anumang posibleng problema sa pagpapatupad ng mga hakbang ng Senado ay usapin na ng mataas na kapulungan at hindi ng ehekutibo. Dagdag pa niya, hindi na dapat magkaroon ng sigalot sa liderato ng Senado at dapat tanggapin na lang ng kabilang panig ang naging pagkilala sa kasalukuyang liderato. Unang Malacanang sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema. Hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Brigada
Samantala mga kabrigada, kinumpara naman ni Senador Tito Soto na umabot na rin sa kanya ang impormasyon na mayroon umanong posibleng maging banta sa Senado. Kasunod dito na naging pagbanggit ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian sa isang interview at maging pahayag na nakatanggap sila ng intelligence information mula sa National Bureau of Investigation tungkol dito. Kaugnay nito katulad ng una nang sinabi ni Gatchalian, iginit ni Soto na pinaplano na ngayon ang security measures para rito. Nang matanong naman siya kung gaano kabigat ang bantang ito, sinabi niya na base sa kanilang intel ay very serious at kung kaya't dapat din itong seryosohin. Ayon pa kay Soto, nakadepende sa security measures na kinakailangan kung magkakaroon pa ng pagpapatupad ng lockdown sa Senado. Idiniin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumiti ng individual affidavits ang mga nagpakilalang 18 ex-bodyguards at staff ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ito ay kasunod ng naunang pahayag ni Attorney Levy Palicod na handang mag-tell-all ang mga bodyguards sa Ombudsman sa investigasyon. Una nang sinabi ng abogado na natanggap nila ang summon mula sa ahensya kaugnay ng complaint affidavit na inihain ng mga ito laban sa mga munoy na katanggap ng kickback. Mababatid na ipinatatawag ng Office of the Ombudsman ang grupo sa June 11, 15 at 16. New Majority Black magbibigay ng kanilang 1-month salary sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Inanunsyo ngayong araw ng New Majority Black sa kanilang joint statement na makikisa sila sa pagtulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa may Mindanao sa pamamagitan nga ng pagbibigay ng kanilang 1-month salary. Ayon sa mga ito, bagamat maliit lang itong kontribusyon, ay umaasa sila na tutulong at makikisa rin sa kanila ang minority black sa pagsasagawa ng hakbang na ito. Nila ito dapat ang pagkakataon na dapat magtulungan ng bawat senador para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Samantalang umaasa sila na mabibigyan din nila ng pag-asa ang mga taga Mindanao na hindi sila nag-iisa rito. Ang kanilang mga idodonate naman na sweldo ay naasahang magagamit sa pagkain, malinis na tubig, gamot, pansamantalang tirahan at iba pang bagay na kanilang kinakailangan base nga sa assessment ng kanilang local communities at maging responders sa lugar. Sa kabilang banda, umapela rin sila sa sambayanang Pilipino na isama ang mga taga Mindanao sa kanilang panalangin. Lalo na nga ngayon kumakaharap ang mga ito sa matinding problema. Sa ngayon, tinayak din ng New Majority Black na magpapatuloy sila sa pakikipag-ugnayan sa national at local authorities upang makatulong dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Kaligtasan naman ng mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng lindol pinatitiyak ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaligtasan ng mga pasyente sa mga hospital na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa isinagawang situation briefing sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Department of Health at Department of Public Works and Highways na agad magsagawa ng assessment sa mga pagamutan at tukuyin kung kinakailangang ilipat sa mas ligtas na lugar ang mga pasyente. Pinapaprioridad din ng Pangulo sa Department of Energy ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga hospital upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga naapektuhang lugar. Sa panig naman ng DOE, iniulat nila sa Pangulo na naibalik na ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa Mindanao habang inaasahan ng DPWH ang pagbubukas ng ilan sa mga kalsadang naapektuhan ng pagyanig. Habang ang Department of Social Welfare and Development ay sinabing nagpapatuloy ang paghahatid ng ayuda sa mga apektadong komunidad kabilang ang pag-airlift ng relief goods sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan.
Luzon. Ayon naman sa Department of Information and Communications Technology, nananatiling matatag ang telecommunication services sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Nakausap din ni Pangulong Marcos si General Santos City Mayor Lori Pacquiao upang alamin ang sitwasyon at mga pangangailangan ng lungsod matapos ang lindol. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, may nakatakda ng pagbisita ang Pangulo sa Mindanao, bagamat wala pang inilalabas na detalye ang Malacanang kaugnay dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada! Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na itataas muli sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw. Magaganap ito mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon po sa NGCP, nananatiling naka-forced outage ang Unit 1 at 2 ng Therma Visayas Incorporated at Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation at ang lahat ng generating units ng dalawang malaking coal-fired power plants, dahilan para maging limitado ang kapasidad ng naturang grid. Maliban dito, naka-forced outage din ng ibang maliliit na power plants na siyang nakakaapekto sa kakulangan ng supply. Ngayong buwan, 6 na planta naka-forced outage. 8 noong Mayo, 1 noong Marso, 3 pa simula noong 2025, 2 simula noong 2024, 2 rin noong 2023 at 1 simula pa noong 2021. Samantala may 12 planta naman na nag-ooperate ng may derated capacities. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS ang impormasyong inilabas ni AFA Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay ng presensya ng lumulutang na estruktura sa bahagi ng Baho de Masinloc. Sa isang pahayag, sinabi po ng NTF-WPS na nakumpirma sa aerial monitoring ang 6x6 meter na floating structure at tila may antena. Makikitaan din naman ng personnel ang nakuhang larawan ng AFP. Maliban dyan, ipinakita rin daw na ang platform ay nakalocate sa naturang shoal. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang NTF-WPS sa ilang mga ahensya ng gobyerno upang mabantayan at ma-assess ang nature, dahilan at implikasyon ng installation na ito, gayon din ang mga aktibidad sa lugar. Samantala, nagsasagawa na ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic action sa gobyerno ng China hinggil sa illegal na presensya ng floating structure. Pagdidiin po ng tanggapan na nanatili silang mahigpit sa pagsunod sa rules-based international order, lalo na sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Ayon dito, ang Baho de Masinloc ay mahalagang bahagi ng Pilipinas at sakop ng maritime zone ng bansa. Brigada! At mga kabrigada, narito po naman ang mga balitang dapat po natin abangan mamaya sa Trimax Brigada Balita Nationwide. Acting Senate President Win Gatchalian isiniwalat ng umano'y natanggap na intel hinggil sa posibleng banta sa Senado. Hirit naman ni Cayetano na interim agreement para sa power sharing tinutulan. Senado, dapat munang ayusin ang gusot bago matuloy ang special session. Palasyo, walang nakikitang constitutional crisis. Itinuturong mastermind sa pagpatay kay G.H. Ju na nadiskubre sa loob mismo ng Campo Crame noong 2016 na si Rafael Dumlao. Naaresto na ng otoridad sa Quezon City. NTF-WPS kinumpirma ang floating structure sa Baho de Masinloc. DFA nagsagawa na ng diplomatic action. Philippine Sports Commission iniimbestigahan na ang pagkamatay ng 2 Ateneo student athlete. Hiwalay na investigasyon sa Kamara isinusulong. At naitalang nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Umakyat pa sa higit 30. One tahanan party list sa panguna ni Congressman Elmer V. Catulpos. Naghatid ng tulong. Brigada! At yan na po mga kabrigada, ang kabuang detalye natin po mga balita sa oras na ito. Ako po naman ang inyong naging lingkod in the heart of changing lives. Brigada Roel Checo, maraming salamat, magandang hapon po sa inyo lahat. Brigada!
inyong napakinggan ang Ronda Brigada. Ronda Brigada. Hanggang sa muli,